So muli po mga kaibigan, atin pong sasagutin yung komento ng isa sa ating mga taga-subaybay tutol sa ating pinalabas na history tungkol po sa pagtutol natin doon sa clinic-claim ng Iglesia Katolika na sila daw ang tatag ni Kristo dahil ang gamit po nila ay yung Mateo 16:18 na kung saan itatayo ko ang aking iglesia, pero tinutulan po natin dahil ang sabi lamang po doon sa Mateo 16:18 ay itatayo ko ang aking iglesia, hindi sinabi na itatayo ko ang Iglesia Katolika. So yun po yung ating hinahanap mga kaibigan. Tinutulan po natin sa pamamagitan ng Biblia plus history plus logic. Tutol po ang isa sa ating mga taga-subaybay na si kapatid na Alfred. Ganito ang kanyang komento. Basahin ko lamang po, no? The word Catholic was invented, not created. So naniniwala po sila na yung Catholic po pala ay invented lang, hindi po biblical. Aminado po sila doon, no? So yun po yung kanilang yung kanyang komento mga kaibigan. Ngayon, atin naman pong nire-respeto mga kapatid yung kanyang komento kasi pinaghirapan naman po niya sa pamamagitan ng pag-research. So, ang masasabi ko po dito, kaibigan na Alfred, tama lahat ang sinabi mo sa date at definition. Yung Katolikos, universal. Di tayo magkatalo dyan, kapatid na Alfred. Pero, ito yung deeper na tanong. Yung sinabi mo mismo na ang bumubutas sa argumento mo. Bakit po? Invented, not created. Inimbento lamang po ni Ignacio yung salitang Katoliko. Tama ka, sabi mo, invented. Yung word, ibig sabihin, invento. Ginawa, hindi galing kay Kristo. Hindi galing kay Kristo. Mula ito kay Saint Ignatius. Tanong, kung si Kristo founder ng Katoliko o Catholic Church, bakit kinailangan pang mag-imbento si Ignatius ng pangalan 77 years after mamatay si Kristo? Si Pablo sumulat ng 13 libro o 13 na books sa Biblia. Ni minsan, kapatid na Alfred, hindi niya ginamit yung Catholic Church na pangalan. Ang ginamit niya, mga iglesia ni Kristo sa Roma 16:16 or iglesia ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1 hanggang verse 2. Yun yung ginamit hindi iglesia Katolika, kundi mga iglesia ni Kristo or Church of God. Kung importante po yung pangalan na Catholic, bakit hindi alam ng mga apostol yan? Yan yung mga tanong. Number 2, to describe the Christian Church. Yan mismo yung punto. Sabi mo, to describe. Description lang pala. No? Hindi official na pangalan. Ikaw din mismo nagsabi diyan. Yung Katolikos, adjective, pang-uri, o universal. Describe, adjective. Yung word na Katolikos. Sa Biblia, kapatid na Alfred, ang nakalagay doon sa ginagamit po ninyong talata sa Gawa 9:31,
Ecclesia Catholes o Catoles. Yun ang nakalagay. Hindi sinabi ang pangalan ng iglesia ay Katoliko. Walang ganon. Kundi ang nakalagay, church throughout all. Descriptive lang or description, hindi pangalan. Ito na yung the great switch. Yung malaking pagbabago. Sabi mo, ginamit para ihiwalay sa heresy. Ibig sabihin, may mga ibang grupo na. Yun ang punto, no? Sa sinabi mo. Tanong, nung panahon ni Pablo, 50 to 60 AD, may heresies na ba? Kapatid na Alfred? Merong mga bulaang guro. 2 Peter chapter 2 verse 1. Pero, ginagamit ba ni Pablo yung Catholic para ihiwalay? Hindi po. Hindi niya ginagamit yung word na Catholic. Ibig sabihin, noong 110 AD, nagsimula na yung paghihiwalay. Pagkatapos na wala ng mga apostol. Yung Catholic, yung grupo ni Ignatius, hindi yun yung buong iglesia na tinatag ni Kristo noong 33 AD. Ulitin ko po, no? Yung grupo ni Ignatius, hindi yon yung buong iglesia na itinatag ni Kristo noong 33 AD. Sa makatuwid, yun yung humiwalay sa original na iglesia na itinatag ni Kristo. Sila yung tinatawag na tumalikod sa pamumuno ni Ignatius. Bakit? Bakit ko sinabi yun? Kasi noong 110 AD, saka lang nagsimula yung grupo na ang pangalan ay Katoliko. Ang tawag Katoliko, hindi man Katoliko ang tawag ni Pablo doon sa kanyang itinatag o doon sa kanyang pinamumuno ang iglesia na itinatag ni Kristo. Dahil ang tawag ni Pablo ay Iglesia ng Diyos. So, pang-apat, confirm at Nicaea, 325 AD. 325 AD, 292 years after namatay si Kristo. So, utos ni Emperador Constantine, hindi apostol, hindi si Kristo, emperador ng Roma. Yung nag-utos tungkol po sa para lumaganap yung salitang Katoliko. Doon lang na-confirm na Katolik o Katoliko yung tawag. Ibig sabihin, 300 years na walang Katolik o Katoliko o Catholic Church na official. Meron lang iglesia na pinag-uusig. Maliwanag naman, mga kapatid. So, hindi po galing mismo doon sa loob ng Biblia yung Iglesia Katolika. At yung ginagamit po ninyo na talata sa gawa, adjective naman po yon. Hindi po sapat. So, balikan natin logic mo, kapatid na Alfred. Una, 33 AD. Ang alin? Si Kristo nagtayo ang iglesia. Walang Catholic na binanggit. Pangalawa, 110 AD. Inimbento ni Ignatius yung word para i-describe, hindi iniutos ni Kristo. Number 3, 325 AD, kinonfirm ni Emperador sa council, hindi ang mga apostol. Alam mo kapatid, kung ako magtatayo
ng isang kumpanya, ganito pakinggan mong maigi. Kung ako ay magtatayo ng kumpanya at ang pangalan ay Essel Corporation. Tapos, sa ibang panahon naman, may mag-imbento ng word Esselistic para i-describe o ipaunawa yung kumpanya ko o company ko. Tapos, magkaraan ng ilang panahon, may gobyerno na, may confirm na Esselistic Corporation na ang tawag. Tanong, ako ba nagpangalan ng Esselistic? Inimbento lamang po yon. So, hindi po si Kristo ang nagpangalan dun sa Catholic. Kundi yan ay inimbento lamang po para itawag doon sa grupo ni Kristo. No? Yung tawag na Catholic, imbento ng tao yon. Kinonfirm ni Emperador Constantine. Yan po totoo niya. Huling tanong po ito, kapatid na Alfred, para deeper talaga. Kung Catholic, universal, ang ibig sabihin, bakit Roman Catholic kayo? Roman, sa Roma lang. Universal, buong mundo. Hindi ba kontra yon? Mag-isip ka lang, kapatid. Kasi nung nagpalit na sa Roma, hindi na universal, naging Roma na. Yan ang tawag ay Great Switch. Malaking pagbabago. Mula Jerusalem, papuntang Roma, mula iglesia, mga iglesia ng Diyos, papuntang Iglesia Katolika Romana. Malaking pagbabago. Ito, kapatid na Alfred, usapan lang ito. Walang away, walang galit. Pareho tayong naghahanap ng katotohanan. Doon po sa Juan 4:23, ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan, hindi inimbentong pangalan. Espiritu at katotohanan, hindi ribulto o imahe ang ating sinasamba. Hinahanap natin ang katotohanan. Bakit may mga pagbabago? Si Kristo ba, ang kanyang aral ay nabago? Sabihin natin, pangalan lang naman yan. At saka, ang ibig sabihin ng universal o katoliko ay universal. Bakit walang tumugma doon sa inyong aral? So, payag po kayo, mga kaibigan, na yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay wala sa Biblia, kundi inimbento lang. Pero, alam mo, hindi naman sa pangalan kasi nakikita yung katotohanan eh. Sabihin natin, pwede nating ilagay, Iglesia Katolika, pangalan. Pero ang pinakabasehan dito ay yung aral, yung turo, hindi yung pangalan. Kasi yung pangalan, pwedeng ibahin yan, gayahin yan. Gaya yung sinasabi po ninyo na si Ignatius ay alam niya kasi na maraming gagamit sa pangalan, kaya hindi niya hindi ginamit ni Kristo yung Katoliko na word dahil gagamitin ng maraming tao.
Yun po kasi yung palusot po ninyo eh. Pero, sige, i-consider natin. Pwedeng ipangalan yung Iglesia Katolika. Pero hindi pangalan yung basihan. Kasi kung pangalan, marami nang magkakapangalan. Siguro noong una, pwede gamitin yan. Pero sa ngayon, siguro mahirap na eh. Kasi sa dami na po ng mga tao ngayon na nagtayo ng kanilang mga sariling sekta, di mo na alam kung ano yung tunay na pangalan. At kung sinasabi naman po ninyo na kayo yung karugtong, si Ignatius, siya yung unang nag-imbento yung tawag na Katoliko eh. Sa meeting ng mga obispo. Eh alam mo, tingin ko si Ignacio, yun po yung unang tumalikod eh. Sa aral. Eh bakit? Eh hindi kung talagang siya ay miyembro mula kay Pedro, si Ignatius, eh bakit iniba niya yung aral o yung pangalan na nakalagay sa Biblia na Iglesia ng Diyos at ginawang Katoliko? At bakit nung siya na ang sumunod pagkatapos ni Pedro, eh bakit napakaraming naidagdag na aral sa Iglesia Katolika? Yun po yung napakaraming sagot. Tanong. Kapatid na Alfred, hindi po ako nakikipag-away sa iyo. Ito pag-aaral lang. Sana mapansin niyo po ang ating nakita sa research. Ito research ko din lang naman ito eh. Pero hindi ko, alam nyo, hindi ko pinagbabatayan ng research sa history kung ano man eh. Kasi ang history, hindi mo pwedeng gamitin para patunay na ikaw ang totoo. Marami kasi magkakalaban na history eh. Ang batayan po natin sa katotohanan, hindi sa pangalan, hindi sa research, kundi sa aral, turo ng Biblia. Yun ang pinakamatibay na batayan sa katotohanan. Yung nasa Biblia, turo ng Biblia, hindi yung research o history, dahil maraming magkakalaban na history, historiador. Yun lamang po masasabi ko mga kaibigan. Salamat po.